lahat mga dre, si Ace Precision Motor Parts sa Bundok, Bukawi, Bulacan ay willing magpamigay ng Racing Boy battery. Ngayon, ang kailangan nyo lang gawin para makasali at meet ang requirements for your mechanics ay pakishare itong video na to na may hashtag na Ace Precision PH. Tapos pagkatapos nyong i-share, paki-like yung page nila sa Facebook, Ace Precision Motor Parts. Ang raffle na to mga dre ay for 2 weeks lang. So 14 days siya mga dre. Kapag na-meet ni Ace Precision Motor Parts yung additional 5,000 likes sa Facebook page nila, papamigay sila ng Racing Boy battery. The more you share this video mga dre, the more chances of winning. So share lang ng share mga dre na may hashtag na Ace Precision PH sa page nyo, sa profile nyo, o sa mga iba't ibang group sa Facebook mga dre, para mas marami kayong entries, no? Mali yung raffle ay mangyari via electronic raffle. Alright mga dre, nandito tayo sa Bundok, Bukawi, Bulacan. Yan, Ace Precision Motor Parts. Tindahan pala maganda na. Mukhang mamahalin ng mga tinda, pero mura yan mga dre, parang so shout out sa Ace Precision Motor Parts, sa staff nila, at saka syempre sa may-ari, Sir PD. Alright mga dre, ito na yung RCB na S-Series battery. So bumili tayo kay Ace Precision Motor Parts ng battery ng Racing Boy. So i-unbox natin siya today, and then syempre sasabihin natin kung ano yung mga features itong battery nito. So para sa mga magtatanong, ang presyo nito ay nasa 2,700 pesos. So ang battery nito ay lithium battery S-Series. Yan yung battery nya. So unbox natin mga dre. So pagbukas mo ng box, yan, ito siya. So first of all, bago natin ilabas yung mismong unit tsaka kung ano yung mga laman ng box, ay syempre dito tayo. Kasi ang kinaganda dito sa baterya nito mga dre, meron siyang warranty. Yung warranty nito syempre under meron siyang conditions, no? Kapag magpapawarranty kayo. At ang importante sa lahat mga dre, kapag magpapawarranty kayo, kailangan meron kayong warranty card. Yan. Ito yung warranty card na lithium battery ng Racing Boy. Warranty nito ay 2 years. So yan, today is January, ano ba to? 9 ba to? wala kasing date itong sa relo ko. So yun, January 9, 2021. Yan, yun yung date today. Kaya na kayo mga dre, medyo hindi na ako updated sa date. So yun, pag wala kayo nito, medyo malabo na papawarranty nyo yung baterya. So make sure na kapag bibili kayo na Racing Boy battery ay meron kayong warranty card. Lagi itong kasama. So yan, para mas legit yung pagbili nyo ng Racing Boy battery mga dre, dito kayo bumili sa Ace Precision Motor Parts sa Bundok, Bukawi, Bulacan. Masa-search nyo siya sa Facebook. Pwede nyo rin i-Waze or i-Maps or i-Google Map, di ba? Makikita nyo kung galing kayo Monumento or galing kayo ng Valenzuela, 1 kilometro ang layo nito mula dun sa tulay ng Bukawi. So bago siya dumating ng tulay ng Bukawi, yun, makikita nyo to, gawing kanan. Malapit to sa JIL. At meron itong puninarya na halos katabi. So yung mga dre, so yun na yung warranty card. At syempre meron tayo nitong warranty conditions mga dre, makikita nyo yan dito, no? Hindi ko na siya sasabihin lahat kasi napakarami nito. Pero syempre bago sa lahat, mas okay gamitin itong battery nito kapag naka-normal lang yung inyong charging system. Ibig sabihin hindi siya na-modify into full wave or fast charge. Yon. So gaya naman ng ibang produkto mga dre, kapag minomodify natin ang produkto at nilalagyan natin ng mga additional, syempre nabo-void yung warranty nito. Kaya iiwasan natin mangyari yon.
pag bumili tayo ng Racing Boy na battery, no, para naman hindi ma-void yung warranty. Tapos mga address, syempre meron naman silang manual kung paano mo siya magagamit na maayos, kung paano mo siya i-fit doon sa motor, tsaka kung paano yung charging nila kapag gusto mong i-charge siya na manually, tatanggalin mo sa motor, tapos i-charge mo siya via adapter na charger, no, ganon. So yun, ang fitting naman ito mga dre, pwede mo siyang balibalik ta rin kung paanong posisyon ang gusto mo. Basta yung, siyempre yung battery wire na kakabit mo dito sa terminal, hindi magiging sagabal, di ba? So importante nga pala mga dre na malaman nyo na ang charging nito ay dapat ang limit ng charging nito ay 14 volts up to 15 volts. Ngayon, syempre marami magtatanong, what if Dre, kung sakaling ang lumalabas sa voltmeter ko ay 15.1 volts yung kuryente na lumalabas, diba? O yung pinaka-charge ng battery. Ibig sabihin mga Dre, may problema dun sa charging system mo, nag-overcharge siya. Kapag ang isang battery kasi syempre kapag nag-overcharge yan, umiinit siya ng gusto. Umiinit siya ng gusto at dumarating dun sa punto na yung talagang tipong hindi mo na kaya hawakan sa sobrang init. So ganun mga Dre. Kapag ganun kasi may problema yung charging system, is either rectifier or yung stator nyo, diba? Madalas naman nangyayari niyan kapag nagpa-fast charge kayo, yung madalas na ginagawa na pinuputol yung yellow wire, kaya full wave yun mga Dre. So para dun sa karagdagang impormasyon mga Dre, para kung paano gamitin itong battery o paano siya i-store, diba? Basahin nyo itong lithium battery user manual, nandito lahat yung information, tsaka lahat ng wag na hindi dapat gawin nandito, yan, nasa last page yan. So mga Dre, additional information sa baterya nito, bateryang to ay pwede mo siyang i-idle ng up to 6 months. So imagine ganun katagal siya. Tapos ang cycle life nito ay aabot na hanggang 2,000 na cycle life ng baterya. Unlike dun sa mga lead acid na battery, matagal lang siya ng 350 cycles. Ito 2,000 ang kaya niya. So imagine mga Dre, kung gaano katipid. So kunyari yung baterya mo umabot na ng 350 cycles tapos hindi na gumagana o sira na, hindi na nag-hold ng charge, magpapalit ka na ng baterya. Ito, ilang 350 yun, di ba? O 350 times, 2,000 divided by 350, mga 5 times, di ba? 5 times na palit ka ng lead acid na battery bago ka magpalit na pag sa RCB naman iko-compare mo, di ba? So imagine gaano kalaki yung savings na matitipid mo kapag bumili ka ng RCB na battery. Yung mga regular battery kasi nagre-range ng 1, for example 1.2 o times 5 mo naman siya bago mo matumbasan yung isang buhay nito, di ba? Ayo, sige sir. Ampaw, pwede ba ampaw? Joke lang. Sir, ingat, thank you. So para na ma-discuss natin yung ibang features itong baterya mga Dre, ilabas na natin syempre yung baterya. Ayan yung itsura niya. Meron din siyang warranty sticker dito bukod dun sa warranty card. Dapat ganyan yan mga Dre. Yan, dalawa yung warranty niya. Warranty sticker meron sa item, meron mismo sa card. So isa sa pinaka napansin ko kagad dito mga Dre ay yung pag-check na battery capacity. Meron siyang battery capacity indicator mga Dre. Pinakataas full, pangalawa medium, sa gitna yung pinakailalim low. So para malaman mo kung full charge o hindi yung baterya mo, kung nasaan level na siya, ipinutin mo tong test button at iilaw siya. Yan, sa case nito full charge siya, ibig sabihin yun, full charge siya. Gaya ng ibang baterya mga Dre, yung itong left terminal, ito yung negative, tapos itong may takip na red ay yung positive. So meron din silang instructions dito mga Dre kung paano yung sa charge at saka kung paano yung maintenance. At syempre meron din mga warnings dito kung paano yung proper disposal ng battery, no? So ayan, nakikita nyo dito sa unang-una pa lang, do not charge the battery to exceed 15 volts. So ibig sabihin kung ang charging system nyo ay lumalagpas ng 15 volts, dapat hindi siya ganon. It's either mag-overcharge so o iinit o maaari sumabog, diba? Pero kahit yung mga ibang baterya ganun lang naman din sila. So ito mga Dre, para dun sa mga tatanong, maintenance free po siya ng battery, no? So gaya nung battery na ginagamit ko, wala na siyang, kahit ganyan mo siya ikabit, kaya kahit ganyan mo siya ikabit, pero kahit ano, walang tatagas or walang tutulo. So yun, bukod dito syempre meron siyang kasamang
tornilyo para itutornilyo mo dito sa terminal, no? Yung dalawang piraso yan mga dre, so hindi ka na mag-aalala, maghahanap pa o gagamitin yung luma mo. So para dun sa mga nagtatanong naman mga dre, what if hindi sukat to sa lalagyan ko? Iba maaaring kunyari ito ganito kalaki yung lalagyan niya ng battery sa motor, di ba? Mababa siya, may space dito, medyo mahirapan kung hugutin yung baterya, di ba? So meron siyang foam, yan, meron siyang dalawang foam na dinidikit dito sa ilalim nito battery. Yan, lagyan natin dito. Sa motor ko kasi hindi mo na kailangan itong foam, yan, para tama siya. So mga dre, pasensya na kayo, hindi ko kasi kabisado yung listahan na applicable sa motor. So pwede siya sa Biasol, Sniper 150, Raider 150 carb, FI, Aerox, NMAX, GSXR, Shogun, Wave 125, Neo 125 per click. At alam ko pwede rin to sa ibang motorcycle na hindi kasama dito sa listahan. Kasi kaya ko nabanggit tong foam dahil itong foam sa Raider 150 carb kasi mababa, mas mataas yung yung battery nun. Ito kasi mas mababa. So para makonsume mo yung buong battery space dun sa motor mismo, nilalagay itong foam para mas maging fit siya. Ganon din sa Aerox, sa NMAX, di ba? Pareho lang din 'yon. So pwede to sa mga nabanggit na mga motor. Pwede nyo siyang ikabit dahil napakaganda nito mga dre. Bago ko makalimutan, no, fast charge to mga dre. So mabilis siyang magkarga ng kuryente at maiwasan natin yung madalas na paglobat, no, ng ating motorsiklo. Syempre depende na lang kung gaano kadami yung auxiliary lights or accessory lights na nakabit sa motor, diba? Syempre nagmamatter naman yun. What if kung napakarami mo namang ilaw tapos ito lang yung baterya mo, diba? Parang malolobat talaga ang baterya. So depende yan, case to case basis mga dre sa paggagamitan. Syempre itetest natin yung timbang nito. Kasi yung mga dre, kapag nahawakan mo ito, unang hawak mo pa lang mararamdaman mo talaga sobrang gaan. Para kung umawak ng cellphone na walang laman na baterya. So ganon. So meron tayong timbangan dito, pinahiram sa atin ng Ace Precision Motor Parts. So lipat tayo ng pwesto mga dun sa medyo maliwanag, kasi hindi masyado makita yung value dito. Yan, diba? Ito yung yan, zero natin ha. Yan, okay. So yan mga dre, ito yung timbangan. So ano ito yung baterya natin ng Racing Boy, tapos ito yung isang baterya na maintenance free din, yung mga ibang brand ng baterya. So titimbangin natin siya kung gaano sila kabigat, kaya kung ano yung difference nila, diba? So unahin natin syempre ito Racing Boy. So yung Racing Boy mga dre, yan makikita nyo 446 grams yung timbang nya, while yung classic na baterya ay ayan mga dre, to see is to believe, diba? 1,628 grams yung katumbas. So kung i-divide mo siya, kung i-divide mo yung timbang nitong Racing Boy compared dito sa lumang baterya or yung classic na baterya na ibang brand, makakatatlong Racing Boy na baterya ka bago mo matumbasan yung bigat ito. So imagine kung gaano ka laki yung weight reduction na makukuha nyo mula dito. Thank you. So yun, pasensya kayo mga dre, meron tayong commercial na. Ang may wagang underseat. So ito yung ating may wagang underseat, diba? Ako ng Allen. Ang may wagang compartment. So yung ulit ko mga dre, ang baterya nito ay majority pwede sa iba't ibang brand ng motor. So halos lahat pwede to talaga, itong Racing Boy na to. Kapag maliit lang siya, lalagay mo lang yung foam. Ayan, okay na.
naman. Diba? Yan talaga ang buhay. Kailangan minsan nagtatanggal tayo ng ibang bagay. Kasi yung iba talaga hindi na natin kailangan eh. Lalo na kung sakit lang naman ang ulo ang binibigay, di ba? What? Hanap sa hugot. Kaya mga dre, ito yung dati kong baterya. Ano to eh? Yung pandikit ng pangpakat na ano. Pero ko napantalas yun. So ayun mga dre. O diba fit siya? Ay hindi pala. So kailangan natin yung foam. Kailangan natin yung foam mga dre. Sorry no, nagkamali ako dun. So ayan, gaya niyan yung bahay ng housing o bahay o housing nito baterya ko. Yung malaki. Diba? Ayan o. May space dito, may space dyan kapag inangat mo. So dito ngayon papasok yung foam nakasama ng baterya. So may double adhesive na siyang kasama. Tatanggalin mo lang yung pinaka ano. Doon natin sa bulsa yung kalat, diba? Para hindi tayo nagkakalat. Ayan mga dre, higit natin. Ito naman. Ayan, kalat sa bulsa ulit. Ayan, tapos tap na natin sa basurahan mamaya. Ayan mga dre, oh. Pak na, pak, ganun. So negative, positive. Diba? Ayan na si racing boy. Alright. So gamitin na natin yung ano, syempre yung tornilyong kasama dito para naman masulit natin, diba? So ito yung kasamang tornilyo. Kakapit na natin yung terminal eh, no? Tapos wala pa yung tornilyo tsaka yung lock sa loob. Sabay. Yan, yun siya, diba? Alright. Yan. Saka natin ngayon kakabit ko, diba, itong tornilyo. Siyempre bago yung tornilyo natin. Kapag siyempre, kapag meron tayong mga nawawalang luma sa buhay, eh, minsan, kailangan natin palitan ng bago. Para naman sa gayon, eh, diba, meron na dadagdag na maganda sa parte ng buhay natin, wala? Ayan, okay na yung ano natin, yung positive na terminal. Ito naman, para sa negative naman, diba? Ayan, pasensya na yung kuko ko eh, meron pang ano, hindi yan Cutex mga dre ah. Pintura yan, pintura kasi ako eh. Ito lang ako sa Chigi baby. Ayan. Alright. Screwdriver. Ayun na mga dre, okay na. Diba? Tago na natin. Oh, diba? Alright. Rock and roll. Oh, diba? Rock and roll tayo dyan. Rock and roll tayo dyan, diba? Ano sir? Sakto talaga? Hindi sir. Kailangan mo kabit yung foam. Okay. Yan. Sa radar eh tayo. Sa carb din, ganyan. Sa carb, ganyan din. Hindi, yung unang-unang carb, yung walang electric start. Doon. Mababa yung reading dyan eh. Dito. Wala akong voltmeter dyan. Pero sa pitik, Parang sa pitik. sa start, ramdam mo ba na malakas? Wala ka sir. Hindi naman ano eh. Isang one push start lang. Okay na. Wala na clutch sir. Push lang, push. Yan. Testing na ni Sir Philip. Ano ba ito? Ibaba reading. Mababa sir eh. So habang hinihintay natin yung ano, yung tester niya, ibabalik na muna natin to.
Kaya gaya ng sabi ko kanina mga dre, hindi lahat ng tinatanggal natin sa buhay ay kailangan na natin tanggalin permanente. So syempre, may mga tinatanggal tayo sa buhay para ma-realize nila yung halaga natin, diba? At kung na-realize naman nila, hindi naman masama magbigay ng second chance. Kaya pwede natin silang kunin ulit at ibalik kung saan sila nakalagay dati, diba? Hugot. 13.4 yung sa tester. Red. Abot ba ng 15? Stable naman ah. So yan. So yung mga dre, we successfully installed the RCB S-Series lithium battery sa Raider 150 SI natin, no? So para dun sa mga nagtatanong at hindi pa rin napanood kung ano yung sinabi ko kanina sa presyo, ang price po nito ay 2,700 pesos. Mabibili niyo po dito sa Ace Precision Motor Parts para makasiguro kayo na legit yung battery na Racing Boy na mabibili nyo, brand nyo siya at hindi siya peke. Tapos at the same time, syempre meron kakaroon kayo ng warranty card na pwede nyo magamit in case na magkaroon kayo ng diferensya dun sa baterya. So kapag napakalaking role kasi yung ginagawa ng warranty card mga dre, syempre para in case na magkaroon kayo ng problema, i-present nyo yung warranty card as long as hindi voided yung yung baterya nyo. Maraming salamat kung nakaabot kayo sa vlog na to. So yun, order na kayo mga dre sa Ace Precision Motor Parts kung hindi nyo alam yung kung saan siya nakapwesto. Dito po siya sa Bunlo, Bukawi, Bulacan. Malapit po siya sa JIL. 1 kilometro po ang layo niya mula dun sa Bukawi Bridge kung galing kayo ng Valenzuela o May Kabayan. Available din po siya sa Shopee mga dre. Nasa description yung link at saka naka-comment din yung link ng item mismo dun sa Shopee nila. Para kung gusto nyo ipa-ship, mas makakatipid kayo sa shipping fee pagka sa Shopee kayo order. Pero pwede kayo mag-drop by as long as meron silang stock. Mag-PM kayo mga address sa Facebook page nila o sa Shopee kung may available na stock para hindi masayang yung pagpunta nyo in case na out of stock na, diba? So ayun mga dre, salamat at hanggang dito na siguro muna to. See you on my next one. See you, Andol.